Ligtas nga ba ang bawat kagat ng manok na inihahain mo? Tuklasin ang 7 bahagi ng manok na maaring nagtatago ng panganib at ang lihim sa tamang pagpili ng sariwang manok. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ligtas na pagkain ng manok, mga bahagi na dapat iwasan at tamang pagpili. Huwag palampasin ang mga mahahalagang impormasyong ito na maaring magpabago sa paraan ng iyong pahahanda ng manok. Manatiling nakatutok hanggang sa huli para sa kapakanan ng iyong kalusugan at ng iyong pamilya. Ang manok ay isa sa pinakapaboritong pagkain ng mga Pilipino. Mapa-adobo, tinola, sinigang, o pritong manok, halos hindi ito nawawala sa hapagkainan, lalo na tuwing may handaan o simpleng salu-salo. Ito ay masarap at masustansiya. Ngunit, habang nilalasap natin ang bawat piraso, naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ang lahat ng bahagi ng manok na ating kinakain ay ligtas? Alam kong nakakatakot pakinggan, ngunit may kasabihan tayo na ang sakit ay namumula sa bibig. Tama po, hindi ito biro. Ilang taon na tayong kumakain ng manok, ngunit marahil ay hindi pa natin napapansin na sa likod ng normal na hitsura nito ay nagtatago ang mga panganib sa kalusugan. May ilang bahagi ng manok na maaring imbakan ng lason, na unti-unting nagtitipon ng mabibigat na metal, hormones, bakterya, at iba pang dumi na hindi nakikita ng ating mata. Maaring isipin mong pinapalaki ko lang ang issue upang magdulot ng takot. Ngunit bilang isang doktor na may 30 taong karanasan, sinisigurado kong hindi ito isang biro. Kung tama ang pagkain, ito ay nabibigay ng nutrisyon at napapalakas ng kalusugan. Ngunit kapag mali ang pagkain, para kang natatanim ng isang time bomb sa sarili mong katawan. Narito ang 7 bahagi ng manok na hindi dapat kainin. Una, ulong manok. Sinasabing ang ulo ng manok na 10 taon ay mas nakakalason pa sa arsenic. Sa totoo lang, lalo na kapag may kasamang inumin, ang inihaw na ulo ng manok na may buto at laman ay talagang masarap. Ngunit, kailangan kong magbigay ng babala sa mga mahilig kumain ng ulo ng manok. May kasabihan tayo, ulo ng manok na 10 taon, mas nakakalason pa sa arsenic. Bagamat tila exaggerated, kailangan nating maunawaan ang kahulugan nito. Bakit? Isipin mo, ang manok ay hayop na buong araw naglalakat sa lupa, nagtatuka kung saan-saan. Ang kapaligiran ngayon ay hindi na kasing linis ng dati. Sa lupa, sa tubig, at maging sa ilang uri ng pagkain ng manok, maring mayroong mga pollutant at mabibigat na metal na hindi natin nakikita, tulad ng lead at mercury. Kapag nakain ito manok, limitado ang kakayahan ng kanilang katawan na ma-metabolize. Maraming mabibigat na metal ang hindi nailalabas. Kaya, kung hindi nailalabas, ano ang mangyayari? Ang malason na ito ay dadaloy sa daluyan ng dugo at utak ng manok. Ang utak ng manok, lalo na ang magadaluyan ng dugo sa utak na napakarami, ay nagiging isang lugar kung saan madaling maipon ang mga mabibigat na metal. Ito ay parang gripo sa ating bahay. Sa matagal na pagkamit, nakakaroon ng dumi sa tubo. Kung mas matagal na bubuhay ang manok, mas maraming mabibigat na metal ang naipon sa ulo nito. Isang 3 taong gulang na inahin, ang dami ngang mabibigat na metal sa ulo nito ay maaring lumampas sa litas na pamantayan ng maraming beses. Paminsan-minsan ay nakakakain tayo, at maaring walang masamang epekto. Ngunit kung may ugali kang kumain ng ulo ng manok sa mahabang panahon, lalo na kung laging pinipili ang ulo ng matandang manok, ang mga mabibigat na metal, na ito ay unti-unting naipon sa ating katawan, na sa kalaunan ay maring magdulot ng pinsala sa nervous system, atay, at bato. Talagang masama ito kaysa sa mabuti. Maraming magtatanong, nakakatakot naman ang sinasabi mo. Paano ko malalaman kung ang manok ay matanda o bata? Huwag kang maalala, tuturuan kita ng ilang simple at practical na paraan upang agad itong malaman. Una ay ang pagtingin sa palong ng manok. Ito ang pinakamahalagang punto. Ang palong ng batang manok ay matingkat na pula, tuwid, at mukhang puno ng sigla. Ang palong naman ng matandang manok ay unti-unting lumiit. Nagiging maitim na pula o lila, malambot, at nakahilik sa isang gilid. Ikalawa ay ang pagtingin sa kuko ng manok. Tingnan mong mabuti ang kuko ng manok, ang balat sa talampakan ay ang magakaliskis. Ang kaliskis ng batang manok ay makinis, malambot sa hawakan,
at mas mapusyaw ang kulay, kadalasang maputlang dilaw. Ang kaliskis naman ng matandang manok ay kabaliktaran. Ito ay nagiging napakakamanghas at malaki, napakalinaw, mas matingkat din ang kulay, nagiging dilaw o puti at matigas sa hawakan. Bukod pa rito, ang dulong kuko nito ay napakatulis. Lubos kong ipinapayo, lalo na sa mga nasa gitnang edad at matatanda, na huwag kumain ng ulo ng manok. Lalo na ang mga native na manok na pinalaki sa bukit sa loop ng maraming taon, naglalakat sila araw-araw sa bakuran, at kung minsan ay nangunguwala pa sa basurahan upang mahanap ng pagkain. Ang kanilang pinakmulan ng pagkain ay hindi tiyak, kaya mas mataas ang panganib ng mabibigat na metal sa kanilang ulo. Dapat din nating maging praktikal. Ang mga manok na kinakalakal sa mga supermarket ngayon, tulad ng broiler o commercial chicken, ay pinapalaki sa mga farm, kinakain ang parehong pagkain, at maikli lang ang kanilang life cycle, kadalasang ilang linggo lang. Ang ulong ganitong uri ng manok ay may mas kaunting mabibigat na metal. Kung talagang nagekrave ka, paminsan-minsan ay kumain ka ng isa o dalawa, walang malaking problema. Ngunit tandaan, dapat ay paminsan-minsan at katamtaman lang. Ikalawa, balat at lymph nodes sa leeg ng manok. Ito ang lugar kung saan maraming dumi ang naipon. Maraming tao rin ang mahilig kumain ng leeg ng manok, inihaw man o adobo, ito ay masarap na pampulutan. Ngunit sa pagkain ng leeg ng manok, kailangan mong magingat sa balat at sa mga bagay na nasa ilalim ng balat sa leeg ng manok. Ang leeg ng manok ay masasabing isa sa mga lugar kung saan pinakamaraming lymph nodes ang nakaipon sa katawan ng manok. Kapag naglilinis ka ng leeg ng manok, kung mapapansin mo ng mabuti, makikita mo sa ilalim ng balat ang maraming maliliit na bukol na hugis bilog o pahaba, malambot sa hawakan, at kasing laki ng ating kalingkingan. Ito ang lymph nodes ng manok. Ano ang ginagawa ng lymphatic system? Sa madaling salita, ito ang immune defense system at detoxification system ng katawan ng hayop. Ang mga bakterya, virus, at parasites na nakukuhang ng manok sa kanilang buhay ay nilalamon at sinasala ng mga selulang lymphatic. Bukod pa rito, sa ngayon, upang maiwasan ang sakit sa manok, minsan ay nagdaragdag ng ilang uri ng antibiotics o hormones sa pagkain. Ang malabi ng masangkap na ito ay maaari ring maipon sa lymph nodes. Kaya ang mga nodes na ito ay sa katunayan isang maliit na waste treatment plant, na puno ang mga dumi. Maaari mong sabihin, kapag naglilinis ako sa bahay, tinatanggal ko lang ang malalaking bukol na nakikita. Okay na ba yon? Hindi ganun kasimple. Ang lymph nodes na ito ay hindi nag-iisa. Makakasama sila sa taba at connective tissues sa leeg ng manok, kaya napakahirap makilala. Sa bahay, kahit natanggalin natin ang malalaking bukol, marami pa ring maliliit na lymph nodes na hindi nakikitan, mata ang nakatago sa taba at connective tissues. Hindi mo kayang linisin ang mga ito ng 100%. Kung makakain ang mga ito, sa maikling panahon ay maaring madulot lamang ng pagtatay at discomfort sa bituka. Ngunit kung patuloy nakakainin sa mahabang panahon, para kang patuloy na naglalagay ng microscopic toxin sa katawan na nadudulot ng malaking pasanin sa detoxification ng atay na humahantong sa chronic toxin accumulation. Kaya, ang leeg ng manok ay pwedeng kainin. Ngunit kailangan itong maingat na linisin. Kung talagang gusto mong kumain ng leeg ng manok, mayroon akong ilang payo. Una ay balatan at tanggalin ang tabo. Ito ang unang at pinakamahalagang hakbang na ang pagbalat ng lubusan sa balat at makapal na layer ng tabo sa ilalim ng balat ng buong leeg ng manok. Ikalawa ay kaskasin ang lymph nodes. Pagkatapos balatan, makikita mo sa laman ng leeg ng manok ang ilang maliliit na bukol na maputlang dilaw o putiabo na nakakalat. Gamit ang likod NG kutsilyo o kutsara, kaskasin ang lahat NG ito. Ikatlo ay tanggalin ang slim na lamat. Sa huli, mayroon pang napakanipis na lamat sa ibabaw ng leeg ng manok, tanggalin din ito ng lubusan. Pagkatapos ang tatlong hakbang na ito, ang matitira lamang ay ang malinis na laman at buto ang leeg ng manok. Ang pagkain ng ganito ay masasabing medyo ligtas. Kaya sa susunod, huwag na dahil sa kaginhawaan ay bilhin ang leeg ng manok at ilagay na lang sa kaldero. Ang kalusugan ay mas mahalaga kaysa sa counting effort na iyon. Ikatlo at ikaapat. Puwet ng manok, Paukuan, at Cloacal Bursa, Fabricius Bursa. Maraming tao ang mahilig kumain ng puwet ng manok,
Sinasabing ito ay mataba at mabango na may kakaibang lasa. Ngunit ngayon, kailangan kong linawin sa iyo, sa puwet ng manok, may dalawang bagay na absolutong hindi dapat kainin. Ito ay ang oil gland, pren gland, at ang Fabricius bursa, cloacal bursa. Ang oil gland ay ang pinakmulan ng mabahong amoy. Ang pangalang ito ay maaring bago sa iyo, ngunit sa katunayan, ito ay matatagpuan sa maliit na umbo na mataba na nasa pinakadulo ng puwet. Ano ang gamit nito? Ito ay isang glandula na naglalabas ng isang uri ng dilaw, waxy, at water-repellent na langgis. Nakita mo na siguro ang mga bibi na gumagamit ng kanilang tuka upang alisin ang langis mula sa kanilang puwet at ipahit sa kanilang balahibo. Ginagawa nila ito upang ilagay ang langis na inilabas ng glandulang ito sa kanilang buong balahibo na may epektong water repellent. Pinapanatili itong tuyo at malinis. Ginagawa rin ito ng manok. Ang unang problema sa oil gland na ito ay ang napakatinding amoy nito. Sa lahat ng conventional slaughterhouses, obligado itong tanggalin dahil lubos itong nakakaapekto sa kalidad at lasa ng karne ng manok. Ngunit kung bibili ka ng buhay na manok sa palengke na kinakatay sa harap mo, kadalasan ay hindi nila tinutulungan na tanggalin ang bahaging ito. Minsan, hindi rin nila alam kung ano ito. Ang pangalawang problema ay ang paggamit ng manok ng tuka nito upang linisin ang balahibo na madaling magdulot ng impeksyon na humahantong sa pamamaga at pagkasira ng glandulang ito. Kaya ang sachet na ito na naglalaman ng langis na mabaho at may potensyal na magkaroon ng pamamaga ay hindi dapat nating kainin. Ang Fabricius bursa, cloacal bursa, ay ang lugar kung saan nagtitipon ang mga virus. Ito ay nasa loob ng puwet ng manok, malapit sa itaas na bahagi ng anus, at ito ay isang organ na hugis sachet na malambot sa hawakan. Ang Fabricius bursa na ito ay ang pinakamahalagang central immune organ sa katawan ng manok na katumbas ng general headquarters ng tao na espesyal na gumagawa ng B lymphocytes o immune cells. Dahil ito ay isang immune organ, kapag nakasakit ang manok, halimbawa ay na-infection ng avian flu virus o nakakain ng nakakalason, ang mga pathogen, toxins, at metabolic waste ng katawan ay matitipon ng marami sa mga selula ng Fabricius bursa. Kapag nagkaroon ng sakit ang lugar na ito, maaaring magkaroon ng pamamaga, hemorrhagia at maging ulcers na direktang naging isang tunay na lugar ng pagtitipon ng toxins. Ang pinakanakakatakot ay ang mga virus at toxins na nakatago sa mga selula na ito. Kahit nasa normal na proseso ng pagluluto sa mataas na temperatura tulad ng nilaga o inihaw, napakahirap itong ganap na mawala. Ang pagkain ng ganito ay napakalaking panganib, maari mong isipin, kaya sa susunod na maglilinis ka ang manok, iminumungkahi kung tanggalin mo na lang ang buong puwet, huwag mong panghinayangan ang kaunting laman na iyon. Ito ang pinakasimple at pinakalahtas na paraan. Kung talagang gusto mong kainin, kailangan mong lubusang tanggalin ang oil gland at Fabricius bursa. Ikalima, thyroid gland. Ito ay sanhi ng endocrine disorder. Ang thyroid gland ay matatagpuan sa magkabilang panig ng leg ng manok, malapit sa trachea at hugis tulad ng dalawang maliit na beans. Ano ang ginagawa ng thyroid gland? Naglalabas ito ng thyroid hormone. Ito ay isang napakahalagang hormone na maaring makregulateng metabolismo ng katawan. Ang thyroid gland ng manok ay hindi dapat kainin dahil naglalaman ito ng malaking halaga ng thyroid hormone. Kung ang ating katawan ay sumipsip ng labis, magdudulot ito ng artificial na hyperthyroidism. Anong nga sintomas ang lilitaw? Mabilis na tibok ng puso, palpitations, pangginig ng kamay, labis na pagpapawis sa gabi, maaring maging payat ang tao at maging irritable ang ugali. Kahit na makakain lamang ng kaunting natitirang thyroid tissue, ang dami ng hormone sa loob ay maring makagulo sa normal na endocrine system ng ating katawan. Para sa mga nasa gitnang edad at matatanda at mga espesyal na grupo tulad ng mga buntis na mas sensitibo ang katawan, mas mataas ang panganib na ito. Kaya, kapag nililinis ang legeng manok, bukod sa pagbalat ng balat at pagalis ng lymph nodes, tandaan na alisin din ang dalawang maliit na thyroid glands. Ika-6, baka ng manok. Ang bagaang manok, tulad ng ipinahihiwating ng pangalan, ay ang organ ng pahinga ng manok. Isipin mo ang tirahan ng manok. Buong araw itong nasa lupa
at ang hangin na nilalanghap nito ay puno ng likabo, pinong pulbos. Maaari pa ngang mayroong iba't ibang uri ng amak at bakterya na hindi natin nakikita, tulad ng kilalang Salmonella bakterya. Lahat ng duming ito ay nilalanghap ng manok sa kanilang baga. Ang istruktura ng baga ng manok ay napakakomplikado. Sa loob nito ay mayroong napakaraming maliliit na bronchi at alveoli na parang isang espongha. Maraming pathogen at pollutant ang kumakapit sa loob ng alveoli o nakatago sa uhog. Hindi ito kayang linisin sa simpleng pahugas. Sa matagal na panahon, maaari pa ngang makaroon ng ilang pamamaga o bukol sa baga. Kaya ang eye filter na ito, ang baga ng manok, ay naglalaman ng napakaraming dumi. Maaari mong isipin kapag naglilinis tayong manok, ang baga sa dibdib, kasama ang mga daluyan ng dugo at lamat na nakapalibot dito, ay dapat na lubusang tanggalin at hindi dapat gamitin. Ikapito, adrenal gland. Nasaan ito sa manok? Ito ay matatagpuan sa tabing batong manok, malapit sa makabilang paninggulugot, at ito ay dalawang dilaw na glandula. Ano ang ginagawang adrenal gland? Naglalabas ito ng adrenaline, ang emergency hormone. Halimbawa, kapag natakot ang manok o nahaharap sa panganib, naglalabas ito ng malaking halagang adrenaline na nagpapabilis ng tibok ng puso, nagpapataas ng presyon ng dugo, upang maghanda sa pakikipaglaban o pagtakas. Kung makakain natin ang adrenal gland ng manok, ito ay katumbas ng pakuha ng adrenal hormone mula sa labas. Ito ay magiging sanhi nege, mabilis na tibok, negating puso ng walang dahilan, tataas ang presyon nege dugo, at ang gating nervous system ay magiging sobrang excited. Ito ay napakalaking panganib para sa mga may mataas na presyon ng dugo at sakit sa puso at maring magdulot ng malubhang kahihinatnan. Ang adrenal gland ay napakalambot at ang kulay nito ay kapareho ng taba sa paligid, kaya napakadaling hindi mapansin. Kapag nililinis ang internal organs ng manok, kailangan mong tingnan ng mabuti ang taba at lamat na nakapalibot sa bato at lubusang kaskasin ang dalawang dilaw na adrenal glands. Pagkatapos kaskasin, makikita mo ang dalawang malinaw na inden sa makabilang panig ng gulugod. Ang 7 bahagi na ito ulong manok, balat at lymph nodes salik ng manok, oil gland at Fabricius bursa sa puwet, thyroid gland salik, bagang manok sa dibdib, at adrenal gland sa tabi ng bato ay ang listahan ng mapanganib na ating tinalakay ngayon. Gusto kong ipaalala sa lahat na hindi lang sa manok, kundi sa iba pang uri ng manok na madalas nating kinakain tulad ng pato at gansa, ang mga katumbas na bahagi sa kanilang katawan ay natataglay din nga katulad na panganib. Iminumungkahi ko na kapag nagluluto, tanggalin din ang nga ito ng malinis. Ngayon, dahil marami na tayong napausapan tungkol sa mga bahagi na hindi dapat kainin, marahil marami sa inyo ang naalala kung masarap pa bang kumain ngang manok. Huwag kang mag-alala, hanggat naunawaan natin ang tamang pamamaraan, ang karne ng manok ay isa pa ring masarap at malusog na pagkain sa ating hapagkainan. Sa ibaba, gagabayan ko kayo sa 3 hakbang sa ligtas na pagkain ng manok. Unang hakbang. Kontrolin mula sa pinagmulan. Ang pagpili ng manok mula sa mapakatiwalaang pinagmulan ang unang hadlang. Lubos kong inirekomenda ang pagpunta sa mga malalaking supermarket o kilalang tindahan ng karne upang bumili. Ang manok na ibinebenta sa mga lugar na ito ay dumaan sa standardisadong proseso ng pagkatay. Sa proseso ng pagkatay, ang mga malinaw na glandula tulad ng oil gland at Fabricius bursa ay obligado ng alisin. Kaya, kapag binili natin ito sa bahay, mas kaunting trabaho na ang gagawin natin. Kung gusto mong bumili ng buhay na manok sa palengke at ipakatay doon dahil sa pag-akalang mas sariwa, kailangan mo ring obserbahan ng mabuti ang prosesong pagkatay ng nagbebenta at pagkatapos dalhin sa bahay, kailangan mo ring suriin at linisin muli ng maigi. Ikalawang hakbang. Masusing paghahanda, huwag kalimutan ang mga susing bahagi. Ito ang pinakamahalagang hakbang, sama-sama nating balikan at buuin ang paglinis ng ulo ng manok. Kung talagang gusto mong kainin, unahin ang pagpili ng manok na pinalaki sa farm. Kung matandang manok, iminumungkahi kong itapon mo na lang. Paglilinis ng leg ng manok, balatan ng lubusan ang balat at taba ng manok. Gamitin ang kutsilyo upang kaskasin ng lubusan ang mga lymph nodes at taba na nakakapit. Pagkatapos ay,
Tanggalin ang dalawang maliit na thyroid glands sa makabilang panig ng lig. Paglilinis ang puwet, ang pinakakomportableng paraan ay tanggalin ang buong tuktok ng puwet. Kung gusto mong panatilihin, kailangan mong alisin ng lubusan ang nakaumbok na oil gland at ang Fabricius bursa sa loop. Paglilinis ang dibdib at tiyan. Pagkatapos patayin ang manok, ang unang gawin ay alisin ng lubusan ang dalawang maitim na pulang baga na parang espongha. Pagkatapos, kapag nililinis ang bato ng manok, kaskasin ng lubusan ang dilaw na adrenal gland na nakakapit sa gulugot. Kapag ginagawa ang mga hakbang na ito, iminumungkahi kong magsuot kang disposable gloves para malinis at maiwasan ang direktang kontak sa mga bahaging ito na maaring mayroong pathogens. Ikatlong hakbang. Magluto sa mataas na temperatura upang matiyak na luto ng husto. Pagkatapos malinis ang lahat ng bahagi, ang huling hakbang ay ang pagluluto. Nilagaman, sinigang, adobo o inihaw, isa lang ang pangunahing prinsipyo. Kailangan itong lutuin ng husto. Ipinapakita ngang siyentipikong pananaliksik na karamihan sa mga bakterya at virus na nagdudulot ng sakit ay maaring mawala kapag ang temperatura sa gitna ay umabot sa higit sa 70 grasaon at napanatili sa loob ng isang yugto ngang panahon. Kaya, kapag nagluluto kang manok, lalo na ang buong manok, kailangan mong tiyakin na ang pinakamakapal na bahagi ng karne tulad ng hitang ng manok ay luto ng lubusan at kapahiniwa wala ng rosas na kulay ng tubig. Gayunpaman, dito, kailangan nating bigyang diin ang isang punto. Ang pagluluto sa mataas na temperatura ay makakapatay lamang ng microorganisms, ngunit hindi nito kayang sirain ang mabibigat na metal o hormones. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit kong binibigyang diin kanina na para sa mga bahaging naktitipon ng mabibigat na metal at hormones tulad ng ulo ng manok at thyroid gland, ang pinakaligtas na paraan ay itapon ito ng lubusan at hindi umasa na maalis ang lason sa pamamagitan ng pagluluto. Natapos na nating talakayin ang isyu ng ligtas na pagkain ng manok, ngayon naman ay pag-usapan natin kung paano makabili ng masarap na manok. Nakaranas ka na ba ng ganitong sitwasyon? Nakatayo sa harap ng hilaran ng mga nakalatak na katay na manok sa palengke, nahihirapan kang pumili ng sariwang ngunit hindi mo alam kung saan magsisimula. Huwag kang mag-alala. Ngayon ay tuturuan kita ng ilang tips kung paano makita ang sariwang karne. Kapag natuto ka nito, magiging eksperto ka sa pagtingin kung masarap o hindi ang karneng manok, at mula ngayon ay hindi ka na matatakot na madaya o makabili ng substandard na produkto. Unang tip, tingnan ang hiwa. Kung buhay na manok na kakapatay lang, dahil gumagala ito nung kinakatay, ang hiwa sa lig ay kadalasang hindi masyadong diretso at dahil tumibo pa ang puso, ang dugo ay magpapantay sa karne sa paligid ng hiwa at magiging kulay rosas. Sa kabaliktaran, kung ang hiwa ay isang makinis at malinis na kurba, at ang karne sa paligid ay maputla, walang bakas ng dugo, kailangan mong maingat. Malamang na ito ay manok na namatay, sa sakit o malapit ng mamatay bago katayin para mapreserbahan ang pagiging sariwa na lubhang nabawasan. Ikalawang tip. Tingnan ang mata. Ang matang sariwang manok ay malinaw at maliwanag, puno ang eyeball, at malinis din ang soket ng mata na nasa ganap o bahagyang bukas na estado. Kung matagal na ang manok o nagsisimula ng masira, ang mata nito ay magiging lubok at tuyo. Ang mata naman ng manok na namatay sa sakit ay kadalasang malabo, na parang may ulap na nakabalot. Ikatlong tip, tingnan ang kuko ng manok. Ang kukong sariwang manok ay hindi masyadong baluktot. Ang kulay sa pagitan ng mga daliri ng paa ay natural na kulay rosas, walang kakaibang amoy, at ang mga kaliskis sa ibabaw ng kuko ay napakakintab din. Kung ang kuko ng manok ay marumi, madilim, at maging itim, at ang mga kaliskis ay hindi na makintab, nangangahulugan ito na hindi na sariwa ang manok na ito. Ika-4 na tip, tingnan ang balat ng manok. Ang balat ng sariwang manok ay may kintab, at ang kulay ay kadalasang maputlang rosas o puti dilaw. Para sa mga lahi tulad ng native na manok, ang balat ay likas na dilaw. Ito ang natural na kulay nito, hindi ibig sabihin na hindi ito sariwa. Kung ang balat ng manok ay madilim na dilaw o maging may ilang batik-batik at kapag hinawakan ay medyo madulas, siguradong hindi na ito sariwa. Bukod pa rito, kung ang balat ng manok,
lalo na sa mga bahagi tulad ng hita at uga ng papa ay may malalaking kulubot at maluwag. Nagpapahiwatig din ito na lubhang nawalan ng tubig ang karne ng manok at matagal na itong nakaimba. Ikalimang tip, tingnan ang anus. Ito ay napakasimple. Ang sariwa at maayos na manok ay may malinis na lugar sa paligid ng anus. Kung ito ay may sakit na manok, lalo na kung nakaroon ng sakit sa bituka, ang lugar ng anus ay maaring may dumi o maging may berdeng bakas. Ika-6 na tip, tingnan ang kalidad at hugis ng karne. Gamitin ang iyong daliri upang dahan-dahang pindutin ang dibdib ng manok. Ang sariwang karneng manok ay matigas at may elasticity. Kapag pinindot, mabilis na babalik ang indention at malinaw din ang hiblang karne. Ang karneng manok na hindi sariwa ay malambot at hindi babalik ang indention sa lupeng matagal na panahon at ang hiblaeng karne ay magiging malabo. Sa huli, kailangan nating maging alerto sa isang uri ng manok na may iniksyon na tubig. Kung ang karne ng manok ay abnormal na namamaga, ang balat ay nakaunat, makintab at maliwanag, ngunit kapag hinawakan, ang ilalim ng balat ay hindi pantay-pantay o makikita sa balat ang mapulang butas ng karayom na may maitim na bakas sa paligid, malamang na 80,90% ay may iniksyon na tubig. Ang ganitong uri ng manok ay hindi lamang mas mabigat kundi ang tubig na iniksyon ay napakarumi, kaya huwa na huwa itong bilhin. Kaya, mga kaibigan, dito na nagtatapos ang pagbabahagi tungkol sa ligtas na pagkain ng manok ngayon. Sama-sama nating balikan at buuin ang pinakamahalagang puntos. Una, mangyaring tandaan ng maigi ang 7 ipinagbabawal na bahagi sa katawan ng manok. Ito ay ang ulong manok, lymph nodes sa ilalim ng balat ng lig, oil gland at Fabricius bursa sa puwet, thyroid gland sa lig, baga ng manok sa dibdib, at adrenal gland sa tabi ng bato. Ang 7 lugar na ito ay ang mga bahagi na pinakamadaling maglaman ng dumi at magtipon ng toksin sa katawan ng manok. Kapag naghahanda tayo, kailangan nating tanggalin ang mga ito ng lubusan. Sama ito, may ilang bahagi na lubos kong inirekomenda na itapon mo na lang, huwag kang manghinayang. Ikalawa, kailangan mong matutunan ang 3 hakbang sa ligtas na pagkain ng manok. Bumili ng manok mula sa mapagkakatiwalaang pinakmulan, masusing linisin sa bahay, at lutuin ng husto. Sa paggawa ng 3 hakbang na ito, maiwasan natin ang panganib sa pinakamataas na antas at masisiyahan tayo sa sarap at sustansya ng karne ng manok. Sa huli, gusto kong ipaalala sa mga matatanda na ang mga function sa katawan ng matatanda, kabilang ang immune system at ang kakayahan ng atay at bato na mag-detox, ay unti-unting bumababa. Ang mga kabataan na kumakain ng kaunting maruming pagkain ay maaring kayanin ng katawan. Walang malaking problema. Ngunit para sa mga matatanda, mas sensitibo ang katawan at mas madaling masira ng mga toxins at hormones na ito. Alam kong marami sa ating henerasyon ang nakaranas na mahirap na panahon at buong buhay tayong natutong magtipid. Laging nararamdaman na sayang itapon ang pagkain. Kahit isang pirasong karne na alam na medyo hindi maganda ay hindi nila kayang itapon. Ngunit gusto kong sabihin sa iyo na pagdating sa isyung kalusugan, hindi tayo pwedeng magtipid sa kapakanan ng kalusugan, magtipid ng ilang piso sa isang piraso ng karne. Kung makain mo ito at makasakit, kailangan mong pumunta sa ospital, gumastos ng pera at magtiis ng sakit. Hindi na ito maliit na bagay. Ang ating katawan ang pinakamahalaga, ang pinakamalaking yaman upang tamasahin ang maligayang pagtanda. Ang kaunting pag-aaksaya na ito kapalit ngang matata na kalusugan sa mahabang panahon ay talagang sulit. Kaya, sana ang makaalamang ibinahagi ngayon ay hindi lamang matandaan mo sa iyong puso, kundi may bahagi mo rin sa iyong pamilya at mga kaibigan upang lahat ay sama-samang mapataas ang kamalayan sa kalusugan at mapanatili ang kaligtasan ng pagkain sa bahay. Ito ang tunay na matalinong pamumuhay. Kung nakita mong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga mahal sa buhay.